Nagsisimula ang kwento sa isang dragon na nakikipaglaban sa alamat na mandirigmang si Gaia. Pagkatapos, sumugod si Gaia sa napakalaking dragon at lumikha siya ng napakalaking pagsabog gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Madali niyang natalo ang dragon at tiningnan ang kanyang crest. Hindi siya nasiyahan dahil umaabot na sa kanyang limitasyon ang kanyang lakas. Taglay niya ang unang selyo na nakatuon sa produksyon, kaya nagpa siya ang alamat na mandirigma na gumawa ng isang paraan ng muling pagkakatawang tao upang makuha ang ikaapat na crest. Makikita natin sa ibaba ang muling isinilang na mandirigma na taglay na ngayon ang Crest of Failure. Naglalakbay siya kasama ang isang mangangalakal at naramdaman niyang may halimaw sa paligid. Biglang lumitaw ang isang napakalaking tigre at agad itong tinalo ng batang si Matthias. Pagkatapos ay dumating siya sa kabisera at pumasok sa isang tindahan ng sandata. May isang adventurer na nais ipaayos ang kanyang sirang espada. Samantala, humanga si Matthias sa napakataas na kalidad ng mga espada. Narinig niya ang usapan ng mga babae at kailangan daw nila ng espada para sa entrance exam sa Magic School. Sinabi ng panday na mahirap gawin ang enchantment ng espada. Nag-alok si Matthias na tulungan ang babae sa pagcast at pag-enchant ng espada, pero sinabi ng panday na siguradong mabibigo siya dahil mahina ang crest niya. Tinanggap ng babae ang tulong ni Matthias. Pagkatapos, nakilala niya si Alma at ipinakilala ang sarili bilang Matthias Hildesheim. Nagpasalamat si Alma at napahiya si Matthias. Biglang dumating ang kaibigan ni Alma na si Rory at agad nagkaroon si Matthias ng pagkagusto sa cute na dalaga. Si Rory naman ay agad ding nagkagusto kay Matthias at naging kabado siya sa pakikipag-usap dito. Pagbalik ng panday dala ang inayos na espada, sinimula ni Matthias ang pag-enchant sa espada ni Rory. Matagumpay itong na-enchant at nagulat ang lahat dahil karaniwang tumatagal ng mas matagal ang proseso. Nakakuha si Rory ng bago niyang espada at hindi sinasadyang naputol niya ang mesa. Humanga ang panday sa galing ni Matthias sa enchantment at hindi makapaniwala na ordinaryong enchantment spell lang ang ginamit niya. Inakala ng panday na nais maging enchanter ni Matthias at nirerespeto niya ito. Makikita natin si Matthias na kumukuha ng entrance exam sa Magic School. Nakita niya ulit ang crush niyang si Rory at si Alma rin ay naroon. Nagumpisa ang exam at naputol ni Rory ang espada ng examiner. Natalo niya ito at nakapasa sa test. Nagpasalamat si Rory kay Matthias sa pag-enchant ng kanyang espada. Bigla namang tinawag si Matthias para sa laban niya. Isang knight ang lumabas, kaibigan ng kanyang ama, at narinig nito ang tungkol sa enchantment ni Matthias. Naghanda sila para sa laban at nakita agad ni Matthias ang pagkakataong manalo. Inatake niya ang knight at hindi ito handa sa galing ni Matthias sa espada. Natalo ni Matthias si Gil, ang pinuno ng Knight's Order, at natuwa ang dalawang babae sa kanyang tagumpay. Sunod naman ay ipinakita nila ang kanilang mahika. Nagcast si Rory ng fire magic upang tamaan ang mga target. Namangha si Matthias na gumagamit na ng spells ang mga tao ngayon dahil sa wordless magic noon ay mas malakas ang mga mahika. Nakapasa si Rory gamit ang Crest of Glory at alam ni Matthias na ang crest niya ay itinuturing na pinakamahinang crest sa buhay na ito. Nang turn na ni Matthias para tamaan ang target, minamaliit siya ng guro dahil mahina raw ang crest niya. Pero gumamit si Matthias ng makapangyarihang mahika, kaya niyang gumamit ng wordless magic. Nagpakawala siya ng mga mapanganib na fireball at winasak niya ang buong practice field. Tinanggap si Matthias at ang kanyang mga kaibigan sa Magic School at nakilala nila ang headmaster na si Edward. Tinanggap ni Edward ang mga estudyante sa Second Magic School at binati sila sa kanilang pag-aaral. Pagkatapos ng maikling talumpati, biglang tinawag si Matthias sa opisina. Kinabahan siya dahil akala niya mapaparusahan siya sa pagkasira ng practice field. Pero alam ni Edward ang malakas na kapangyarihan ni Matthias at na hindi niya kailangang bumigkas ng spells tulad ng iba. Dahil dito, tinanong si Matthias kung maaari nitong turuan ang mga guro at estudyante na gumamit ng wordless magic. Pumayag si Matthias, ngunit may problema sila sa First Royal Academy, pan ito ng mga maharlika at ipinagbawal nila ang wordless magic dahil itinuturing nilang para lamang ito sa mahihina. Gusto ni Edward na ituro ang wordless magic sa second school sa tulong ni Matthias upang maalis ang pagbabawal at muling buhayin ang wordless magic sa kanilang mundo. Tinanong niya si Matthias kung susuportahan niya ang plano, at tinanggap ito ni Matthias. Lumipas ang mga araw at nagsimula ang mga klase sa mahika. Sinabi ng guro na tuturuan ni Matthias ang mga estudyante ng wordless magic. Tumalon si Matthias sa ere at nagcast ng wordless magic, agad niyang winasak ang tatlong target. Ipinakita rin ni Teacher Gazar na kaya na rin niyang gumamit ng wordless magic at winasak ang isang target gamit ang fire magic. Sinabi niyang kaya itong matutunan ng lahat tulad ni Matthias. Natuto na nga ang mga estudyante ng wordless magic.
Ipinakita ni Alma ang paggamit niya nito at tiningnan rin ni Matthias ang progreso ni Rory. Pagod na pagod si Rory ngunit namangha siya sa wordless magic. Nagtaka si Matthias kung bakit nakalimutan ang wordless magic. Gusto niyang magbigay ng mahika kay Rory at muli siyang nagkaroon ng enerhiya. Nagawa na rin ni Rory na gumamit ng wordless magic. Lumipas ang ilang buwan at nagkaroon ng battle tournament laban sa First Royal Academy. Nalaman ni Matthias na may mga estudyante ang Royal Academy na tinatawag na Magical Chosen Ones. Biglang nakaramdam si Matthias ng presensya ng isang tao na may 10 beses na mas malakas na mahika kaysa sa kanya. Nalaman niya na hindi kayang sakupin ng tao ang mga demonyo. Pagkatapos ay pumunta si Matthias sa battlefield at nagulat siyang nakaligtas pa rin ang mga demonyo. Tiningnan siya ng mababa ng mga maharlikang estudyante mula sa First Royal Academy. Sinabi nila na mahina si Matthias at siguradong matatalo. Naramdaman ni Matthias na ang arroganting kalaban niya ay isang demonyo at nagalit siya. Nagsimula ang laban at agad na tinalo ni Matthias ang mga ito gamit ang wordless magic spells. Nagalit ang demonyo at napansin ni Matthias na kaya rin niyang gumamit ng wordless magic. Inatake ni Matthias ang demonyo at sinubukang pugutan ito, ngunit nakaiwas ang kalaban. Nagpatuloy ang kanilang laban at naunawaan ni Matthias kung bakit nagbago ang mundo. Napatunayan niyang demonyo nga ang kalaban at nakita nito ang tunay nitong anyo. Sinubukan ng demonyo na tumakas at inatake niya si Matthias. Nagtangka itong lumipad palayo ngunit nagawa pa rin ni Matthias na patayin ito gamit ang kanyang espada. Makikita natin si Gaia na naghahanda ng reincarnation spell. Makalipas ang 1,000 taon, muling isinilang siya bilang anak ng pamilyang Hildesheim. Babalik tayo sa kasalukuyan at tuwang-tuwa si Rory na natalo ni Matthias ang demonyo. Makalipas ang ilang sandali, nabigla si Matthias nang malaman na walang tao ang nakatalo ng demonyo sa nakaraang 100 taon. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng pagpupulong kasama ang hari at ipinakilala niya ang sarili bilang Matthias Hildesheim. Nais siyang bigyan ng hari ng lupain bilang gantimpala, ngunit hindi niya ito gusto. Ang gusto lang niya ay tumibay pa. Inalok ng hari si Matthias ng isang mahiwagang espada na may 2 enchantment. Napansin agad ni Matthias na siya mismo ang nag-enchant ng espadang iyon ilang araw na ang nakalipas. Dahil dito, napansin ng hari ang reaksyon niya at tinanong kung ano ang nais niyang gantimpala. Humiling si Matthias ng pahintulot na mag-explore ng dungeon at makuha ang lahat ng materyales na mahahanap niya roon. Alam ni Matthias na may mga bihirang kayamanan sa dungeon at natatakot siya na hindi ito alam ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Pinayagan siya ng hari na mag-explore at kunin ang lahat ng kanyang makikita. Nalaman din niya na ang mga magical chosen ones ng kaharian ay nawala na. At may hinala ang hari na matagal nang unti-unting pumapasok ang mga demonyo sa lipunan ng tao. Nagulat si Matthias sa impormasyong ito dahil sa kanyang nakaraang buhay bilang si Gaia, halos nalipol na niya ang mga demonyo. Nalaman ng hari na may malaking panganib mula sa mga demonyo. Alam ni Matthias na hindi sila umatake ng paisa-isa at naniniwala siyang maglulunsad sila ng malaking pag-atake laban sa kaharian. Nagbigay si Matthias ng solusyon upang maprotektahan ang kaharian, gagawa sila ng isang barrier upang mapigilan ang pag-atake ng demonyo. Pinayagan siyang gamitin ang mga mahiwagang gamit ng hari upang likhain ang barrier. Habang naghahanap siya ng mahahalagang kagamitan, natuklasan ni Matthias ang isa sa mga espadang ginawa niya noong nakaraang buhay bilang Gaia, isang orichalcum sword. Natagpuan din niya ang isa pang gamit mula sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang makapangyarihang kwintas. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Matthias ang ibang estudyante sa pag-aaral ng wordless magic. Mabilis silang umunlad at nalaman ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa barrier. Pagkatapos ay nais ni Matthias na mag-explore ng dungeon at tinanong sina Alma at Rory kung gusto nilang bumuo ng party kasama niya. Gusto nilang sumama ngunit natatakot silang maging pabigat. Sinabi ni Matthias na hindi sila pabigat at tinuruan niya si Alma kung paano gumawa ng magic arrows. Namangha si Alma at hinikayat siya ni Matthias. Tinanggap ni Alma ang alok at sumama sa party. Gusto rin ni Rory na sumama dahil may gusto siya kay Matthias. Nalaman din ni Matthias na nais ni Rory matutunan ng enchantment magic kaya excited siya para sa pagsasama-sama nila bilang party. Nabuo ang bagong party ni Matthias at nagpasya silang pasukin ang isang delikadong dungeon. Makikita natin sina Matthias at ang kanyang mga kaibigan sa dungeon. Bigla niyang nais ipakita ang isang bagay at ipinakita niya sa 2 babae ang isang dungeon monster. Naisip ni Matthias na gamitin ang halimaw bilang target. Sinubukan ni Alma lagyan ng mahika ang kanyang arrow at nagtagumpay siya. Labis siyang natuwa at binigyan siya ni Matthias ng higit pang payo. Sinunod niya agad ang payo at pinakawalan ang palaso.
Nagbago ng direksyon ng Magic Arrow at tinamaan ang isa pang halimaw. Lumaban si Alma sa mga monster sa dungeon. Si Rory naman ay gustong matuto pa tungkol sa enchantment mula kay Matthias pero sinabi ni Matthias na masyado pa itong mahirap. Kaya tinuruan muna niya ito ng mga basic sa enchantment magic. Kailangan niya munang matutunan kung paano gumawa ng sarili niyang sandata. Biglang sinira ni Matthias ang isang pader gamit ang mahika. Ipinaliwanag niya kay Rory na ang buong dungeon ay puno ng mahahalagang materyales. Ipinakita niya ang proseso ng paggawa ng sandata. Masaya si Rory sa bagong kaalaman at nagpasalamat. Samantala, masipag na nagpractice si Alma sa paggamit ng mahika sa kanyang mga pana. Kayanan niyang pumatay ng maraming halimaw gamit ang isang atake. Natuklasan naman ni Rory na kayanan niyang gumawa ng sarili niyang sandata. Gumawa siya ng bagong kagamitan para kay Alma at nagpasalamat ng husto ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nais ni Matthias na marating ang ika-10 palapag ng dungeon kaya nagpatuloy silang lumalim sa loob. Biglang lumitaw ang maraming halimaw at nakipaglaban sina Rory at Alma sa kanila. Madali nilang natalo ang mga ito. Habang nagpapatuloy sila, parami ng parami ang mga halimaw at tinulungan ni Rory si Alma sa pakikipaglaban. Mabilis na nag-level up ang party ni Matthias at ang kwintas mula sa kanyang nakaraang buhay ay nagde-double ng kanilang experience points sa loob ng dungeon. Biglang lumabas ang isang killer dog. Sinabi ni Matthias na napakadelikado nito. Nilabanan nila ang killer dog at matagumpay nila itong napatay ng magkakasama. Humanga si Matthias sa dalawang cute na babae at pinuri niya sila. Pagkatapos ay gumawa siya ng safe zone at nagcast ng barrier. Inutusan niya ang mga babae na magpahinga habang protektado sila ng barrier. Pagkatapos, nagpasya siyang bumaba mag-isa hanggang sa 25th floor. Naglakbay si Matthias patungo sa mas malalalim na palapag ng dungeon. Sa kanyang paglalakad, nakakuha siya ng mahahalagang materyales at naramdaman niya ang presensya ng dungeon boss sa mas malalim na bahagi. Tumalon si Matthias papunta sa pinakamalalim na lugar at agad niyang nasalubong ang maraming halimaw. Dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, mabilis niyang napatay ang mga ito. Natagpuan niya ang dungeon boss at inatake siya nito. Lumabas ang higanting arc serpent at nakipaglaban kay Matthias. Kayang tunawin ng halimaw ang lupa gamit ang lason nito, ngunit hindi natakot si Matthias. Masaya siyang lumaban sa isang malakas na kalaban gamit ang bago niyang crest. Sinubukan niya ang mga bagong teknik laban sa dungeon boss. Ginamit ni Matthias ang kanyang espada at sinugitan ng higanting ahas. Hindi pa rin ito namatay kaya dinurog ni Matthias ang isang magic stone at pinagsama ito sa kanyang espada. Pagkatapos ay hinito niya ang ahas gamit ang huling atake at nagdulot siya ng lindol. Samantala, naramdaman din ng mga demonyo ang malakas na pagsabog ng mahika sa dungeon. Pagbalik ni Matthias sa ika-10 palapag, ipinakita niya sa mga babae ang napatay niyang dungeon boss. Kinahapunan, pumunta sila sa Adventurers Guild. Tiningnan sila ng ibang adventurers ng masama dahil nalaman nilang maraming estudyante mula sa Second Magic Academy ang kumukuha ng kanilang mga quest. Sinabi ni Matthias na nais niyang ibenta ang mga halimaw sa guild kaya binuksan niya ang isang portal. Nagulat ang receptionist sa napatay niyang dungeon boss. Nalaman din niyang kaya ni Matthias gumamit ng storage spell. Kinuha rin ni Matthias ang isang higanting magic stone at sinabi ng receptionist na maaari itong ituring na national treasure. Nagreklamo si Matthias na maliit ang magic stone at nag-alinlangan ang receptionist kung kayang bayaran ng guild ang ganoong halaga. Sa huli, nakatanggap ang grupo ni Matthias ng 750 gold coins bilang gantimpala at nais niyang hatiin ito sa dalawang babae. Habang pauwi sa academy, naramdaman ni Matthias ang aura ng mga demonyo. Dalawang demonyo ang nag-uusap tungkol sa balitang may Demon Slayer daw na estudyante. Subalit gustong talunin ni Matthias ang pinakamalakas sa kanila at kampante siyang kayang labanan ng dalawang babae ang mas mahina. Sinimulan ni Matthias ang laban. Tinangka niyang atakihin ang isa sa mga demonyo ngunit naitaboy ang kanyang atake. Gusto ng mga demonyo na ipaghiganti ang kanilang kasamahan. Inatake nila si Matthias ng apoy ngunit napigilan niya ang spell at ibinalik ito kay Lord Ashval. Namangha sila sa lakas ni Matthias at nagcast pa siya ng mas maraming spells. Nilinlang ni Matthias ang mga demonyo at napunta sila sa isang bitag kung saan tinamaan sila ng mga magic arrow na nakakasira ng agos ng kanilang mahika. Dahil dito, naghiwalay ang dalawang demonyo at lumaban ng magkahiwalay laban sa grupo ni Matthias. Si Lord Ashval ay naghanda ng napakalakas na spell upang burahin si Matthias. Biglang gumamit si Matthias ng Spirit Ball at napigilan ang pag-atake. Minamaliit siya ng demonyo ngunit hindi nito matamaan si Matthias. Kumontra si Matthias at malubha niyang nasugatan si Lord Ashval. Nagtangkang tumakas ang demonyo ngunit naparalisa.
Itinulak pabalik si Lord Ashbal at sinubukan niyang ilagay si Matthias sa bitag ng mahika. Agad tumugon si Matthias at nakaiwas sa magic circle. Patuloy siyang nakipaglaban at ipinakita ang kanyang mga makapangyarihang sword skills. Bigla siyang nagcast ng spell at nasugatan ang demonyo. Habang nanghihina ang demonyo, sinamantala ni Matthias ang pagkakataon at pinatay ito ng madali. Samantala, magkasama namang nakipaglaban sina Alma at Rory sa mas mahinang demonyo. Nagawa nilang bumili ng oras at naghanda si Matthias upang tapusin ang pangalawang demonyo. Ginamit ni Matthias ang spell na Light of Death na instant na pumapatay ng demonyo. Natakot ang demonyo at sinubukang tumakas. Biglang binaril ni Alma ang pakpak nito gamit ang espesyal na palason na ginawa ni Rory. Dahil wasak ang pakpak, hindi ito nakatakas. Sumugod si Matthias at pinatay ang pangalawang demonyo. Matagumpay nilang natalo ang dalawang demonyo. Biglang nakakuha ng atensyon ang grupo ni Matthias. Ayaw niyang magdulot ng problema kaya nagpasya siyang magtago at tumakas kasama ang mga babae. Tumalon siya pabalik sa academy habang karga ang dalawang dalaga. Kinabukasan, bumalik sa akademya si Matthias kasama ang mga babae sa kanyang mga bisig. Kinaumagahan, inimbitahan sina Matthias at ang mga kasama niya sa hari. Pinuri sila ng hari dahil sa kanilang mga kabayanihan. Gayunpaman, humiling si Matthias na bigyan siya ng access sa lahat ng mga dungeon bilang kanyang gantimpala. Agad na pumayag ang hari sa kanyang kahilingan. Pagkatapos noon, tinanong si Alma at Rory kung ano ang nais nilang kapalit. Humiling si Alma ng pera at ganoon din si Rory, kaya natawa ang hari at tinanggap ang kanilang hiling. Biglang naramdaman ni Matthias ang mahika ng isang demonyong nagmamanman sa kanila. Ginagamit nito ang mahika upang maniktik sa hari. Napigilan ni Matthias ang mahika ng demonyo at nagawa pa niyang saktan ito. Nagulat sina Edward at ang hari na may nang-iispaya sa kanila. Sinabi ni Matthias na kaya niyang tukuyin ang kinaroroonan ng demonyo. Nagmungkahi siya ng mga kontrahakbang dahil gusto niyang manggaso ng mga demonyo. Sa kasamaang palad, masyadong malayo ang lokasyon. Sinabi ni Matthias na walang silbi ang teleportation magic niya, at nagulat si Principal Edward na kaya niyang gumamit ng teleportation magic. Pagkatapos, sinabi ni Matthias na makakahanap sila ng solusyon sa tuktok ng bundok. Pagdating nila roon, gusto ni Matthias kausapin ang higanteng Dark Dragon. Nagulat ang dalawang babae dahil gusto niyang kausapin ang isang napakapanganib na dragon. Kilala ni Matthias ang Dark Dragon na si Iris mula sa kanyang nakaraang buhay dahil tinalo niya ito 1,000 taon na ang nakalipas. Ngunit nagbanta si Iris kay Matthias at hindi niya ito nakilala. Biglang naghanda si Iris ng isang makapangyarihang fire attack laban sa kanya, ngunit madaling pinawalang bisa ni Matthias ang mahika. Nagulat si Iris dahil hindi niya akalaing kayang pigilan iyon ng isang tao. Sinabi ni Matthias na siya ay ang reincarnation ni Gaia, at agad na humingi ng paumanhin si Iris sa kanyang pag-uugali. Sinabi ni Matthias na hindi niya siya gustong patayin, sa halip ay gusto niyang humingi ng tulong kay Iris. Nalaman ni Iris na natanggap ni Matthias ang Crest of Failure. Tinawag ni Matthias ang dalawa upang lumapit at matuto tungkol sa dragon. Ibinunyag ni Iris na wasak ang kanyang mga pakpak at hindi siya makalipad. Nalaman ni Matthias na matapos ang kanyang muling pagkabuhay, nagpasabog ang mga tao ng napakaraming magic reactors kaya bumalik sa parang Stone Age ang sangkatauhan. Pagkatapos, pinagaling ni Matthias ang mga pakpak ni Iris at nagpasalamat ito. Paglaon, nakilala ni Iris sina Rory at Alma, at nagulat ang dalawa nang magsalita ito ng wikang pantao. Pagkatapos, lumipad ang grupo ni Matthias papunta sa lungga ng mga demonyo sakay sa likod ni Iris. Masaya si Iris na makatulong, at gusto pa niyang lumipad ng buong bilis, ngunit pinigilan siya ni Matthias dahil delikado para sa dalawa. Nalaman din ni Matthias na naging alamat na ang kanyang buhay bilang Gaia. Pagkatapos, lumipad si Iris sa lokasyon ng mga demonyo sa normal na bilis. Pagdating nila, mabilis na pinatay ni Matthias ang isang demon guard. Napanatag ang mga babae at si Iris dahil kakampi nila si Matthias. Nadiskubre ni Matthias ang pinagtatagwan ng ilang demonyo, at naramdaman niyang may isang napakalakas na demonyo sa loob. Biglang nag-fail si Iris sa paglanding at bumagsak sa bahay, kaya nawala ng malay sina Alma at Rory. Gumamit si Matthias ng telepathy upang makausap ang dalawa, at binigyan niya si Rory ng magic circle. Pinaganda niya sila ng attack plan at naniwala siyang kaya nila itong isagawa. Tumanggo ang dalawa at nagsimulang hanapin ang mga demonyo sa abandonadong bahay. Wala silang nakita, pero naramdaman ni Matthias na nagtatago ang mga ito gamit ang concealment spell. Nag-focus si Rory at natuntun niya ang isang demonyo. Inutusan sila ni Matthias na maghanda. Nagcast si Matthias ng spell at pinawala ang concealment.
Inasinta ni Alma ang demonyo at tinamaan ito sa ulo gamit ang magic arrow. Nagalit ang demonyo at tumingin kay Matthias, akala nito ay scammer siya dahil pinaniwalaan niyang nasa kabisera pa si Matthias. Napailing si Matthias sa katangahan nito. Biglang inatake si Matthias, at sinabi niya kina Alma at Rory na ihanda ang kanilang pag-atake. Pinrotektahan ni Matthias ang sarili laban sa mga atake ng demonyo, at tinamaan muli ito ng mga magic arrow mula sa dalawang babae. Minaliit ng demonyo ang mga tao, pero unti-unti siyang bumagal dahil sa lason. Si Rory ang nagambyo ng lason sa mga palaso. Galit na galit ang demonyo at ipinakita niya ang kanyang final form. Ipinaliwanag ni Matthias ang sitwasyon sa mga babae at nagulat sila sa trump card ng demonyo. Para itong nasa steroids at sinubukan nitong atakehin ang dalawa. Tumakbo ang mga babae at inatake ng demonyo ang ilusyon. Kalaunan, napagtanto nito na ang illusion spell ay may kasamang poison spell. Na-immobilize ang demonyo at tinapos ni Alma gamit ang headshot arrow. Pinuri sila ni Matthias at sinabi niyang bumalik na sila kay Iris. Ngunit nagpasyang harapin niya ang pinakamalakas na demonyo ng mag-isa. Gumamit siya ng magic stones at ginawa itong pulbos. Dahil sa teknik na iyon, napilitang magpakita ang fog demon sa kanyang katawan. Biglang lumitaw ang isang demonyo at nagulat ito sa kakayahan ni Matthias. Narinig daw niya ang mga chismis tungkol kay Matthias, alam ng mga demonyo na isa itong halimaw na napakalakas para sa isang tao. Ngunit minamaliit ng demonyo si Matthias at sinabi nitong mas malakas siya kaysa sa mga naunang demonyo. Pagkatapos ay inatake niya si Matthias at nagawa pa niyang itulak ito paatras. Bigla niyang pinutol ang braso ni Matthias gamit ang kanyang makapangyarihang wind magic. Nawala ng braso si Matthias at nais na siyang tapusin ng demonyo. Ngunit agad na pinagaling ni Matthias ang kanyang katawan at muling nabuo ang kanyang braso. Sinubukan muling patayin ng demonyo si Matthias, ngunit naiwasan nito ang lahat ng atake ng napakadali. Maya-maya, nalasan ng demonyo at nagalit ito ng husto. Gusto nitong gamitin ang huling alas, kaya sinubukan nitong mag-transform sa isang napakalakas na halimaw. Pinigil ni Matthias ang transformation gamit ang nullification spell. Dahil dito, nagalit lalo ang demonyo at gumamit ng fog spell na dapat sana'y tatalo kay Matthias. Muli niya itong winasak at naipit ang demonyo ng kanyang spell. Ipinaliwanag ni Matthias na ang kanyang sword slash ay hindi lason, gumamit siya ng mahikang sumisipsip ng magic power. Pagkatapos ay inactivate ni Matthias ang kanyang final attack at lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Samantala, labis na nag-aalala si Rory para kay Matthias. Pagkaraan ng labanan, nakita natin si Matthias na nakatayo sa harap ng isang higanting kristal. Agad siyang niyakap ni Rory, masayang masaya na ligtas siya. Namula si Matthias dahil sa sobrang cute ng crush niyang si Rory. Dumating din si Alma at binati siya sa kanyang tagumpay. Tinanong nito kung ano ang higanting kristal. Ipinaliwanag ni Matthias na iyon ay isang dragon vein, isang daluyan ng magic power. Nalaman ng mga babae na plano ng mga demonyo na gamitin ang dragon veins upang mag-summon ng 5,000 halimaw na aatake sa kabisera. Sinabi ni Matthias na kaya nilang talunin ang mga halimaw, ngunit kailangan nila ng tulong ng ibang mag-aaral. Sa pagbalik nila sa paaralan, nagtanong si Iris kung ano ang gagawin niya ngayon. Tinanong siya ni Matthias kung gusto niyang sumali sa kanilang grupo. Tuwang-tuwa si Iris at gusto niyang maging tao. Gumamit siya ng spell at nag-transform bilang tao pero wala siyang kahit anong damit, kaya agad na tinakpan ni Rory at Alma ang mga mata ni Matthias. Pagdating sa akademya ng gabi, ibinigay nila ang mga sungay ng demonyo kay Edward. Nagulat ito na nakapaglakbay si Matthias ng kalahati ng mundo sa loob lang ng 2 araw. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Iris sa principal. Pinayagan ni Edward na sumali si Iris bilang exchange student, ngunit kailangan muna niyang pumasa sa entrance exam katulad ng ginawa ni Matthias. Nag-aalala si Edward na baka masira ni Iris ang buong paaralan kung hindi siya mababantayan. Kaya umasa si Matthias na papasa ito sa exam. Habang papunta sila sa mga silid, hinawakan ni Matthias ang kamay ni Iris at gumawa siya ng peking crest para kay Iris upang hindi siya maging kapansin-pansin. Pagkatapos ay binati nila si Iris ng good luck para sa susunod na araw. Nagsimula ang written exam kinabukasan at agad nang gumawa si Iris ng mga kalokohan. Nag-alala si Edward na hindi siya papasa. Sa ikalawang pagsubok, kailangan niyang lumaban kay Gil, ang Knight Leader. Hindi maalala ni Matthias ang lalaki, kaya ipinaalala ni Rory na nakalaban niya ito sa entrance exam. Nagsimula ang laban at napaka-clumsy ni Iris, nalaglag agad niya ang kanyang espada. Bigla siyang inatake ni Gil, ngunit hinawakan lang ni Iris ang espada gamit ang kamay. Nabigla si Gil sa lakas niya.
Sinubukan nitong gumanti ngunit napigilan ni Matthias gamit ang barrier. Hindi makapaniwala si Edward na ordinaryong babae lamang si Iris. Natalo si Gil at nagsimula ang susunod na trial. Nag-focus si Iris at sinubukan niyang kontrolin ang kanyang makapangyarihang mahika, ngunit bigla siyang pumalya at muling gumawa si Matthias ng barrier. Humingi ng paumanhin si Iris at sinubukang tamaan ang mga target, ngunit wala siyang nataman. Sa huli, gumamit siya ng mas malakas na spell, kaya gumawa si Matthias ng napakatibay na barrier. Sinira ni Iris ang buong training field at nabigla ang lahat sa kanyang nakakatakot na lakas. Bilang resulta, kalahati ng paaralan ang nawasak, at pumasa siya sa entrance exam. Makalipas ang ilang araw, nakita natin si Matthias na tinitingnan ang mga materyales ng kanilang barrier sa isang kuweba. Sinabi ni Edward na kailangan nila ng mas maraming tao na may Crest of Glory. Plano niyang humingi ng tulong mula sa First Academy. Dumating ang principal ng First Royal Academy at nais nitong tumanggi sa pakikipagtulungan. Sinabi ni Edward na mas mahalaga ang kanilang misyon kaysa sa pakikipag-away. Sinabi rin niyang natalo ng kanilang paaralan ang First Academy sa huling tournament. Hindi tinanggap ng principal ng First Academy ang pagkatalo dahil may demonyong nagdulot ng gulo noon. Kaya nagmungkahi si Matthias na ulitin nila ang kompetisyon. Tinanggap ng principal ang alok at nagkasundo silang gawin ito sa loob ng 2 araw. Pagkaraan ng 2 araw, dumating ang lahat ng estudyante na may Crest of Glory mula sa First Academy. Sigurado ang kanilang principal na madali silang mananalo laban sa paaralan ni Edward. Pagdating ng mga kaklase ni Matthias, 5 lang ang gusto nilang ipadala sa laban. Nagsimula ang laban at agad na natalo ang First Academy ng Wordless Magic. Wala silang kalaban-laban at mabilis na nagwagi ang Second Academy. Nagulat at nagalit ang principal ng First Academy. Sinabi nitong nandaya ang First Academy, kaya hiniling niyang ang mga estudyante ay lumaban kay Iris. Akala niya ay mahina si Iris. Binigyan siya ni Matthias ng espada para sa laban. Sinuri naman ng principal ng First Academy ang espada, ngunit biglang nasira iyon nang hindi sinasadya ni Iris, kaya tinawag siyang halimaw. Nagreklamo si Edward dahil ayaw pa ring turuan ng First Academy ang mga estudyante ng Wordless Magic. Biglang dumating ang hari at pinarusahan ang principal ng Second Academy. Ang mga estudyante ay ipinagkatiwala sa Second Academy upang mag-aral ng mahika ng sama-sama. Pagkatapos nito, pumunta sina Matthias at ang kanyang mga kaibigan sa dungeon. Plano ni Matthias na mangolekta ng mahahalagang materyales para sa kanilang barrier. Sinabi ni Matthias na kailangan nilang talunin ang malalakas na halimaw upang makakuha ng malaking magic stone. Biglang natakot si Iris dahil akala niya isasakripisyo siya ni Matthias para makakuha ng magic stone. Ipinaliwanag ni Matthias na wala siyang balak isakripisyo si Iris. Lumaban sina Alma at Rory sa malalakas na wolves at mabilis silang umunlad. Madali nilang natalo ang mga high-level monsters. Samantala, nag-aalala si Matthias para kay Iris dahil hindi pa rin niya kontrolado ang kanyang lakas. Halos hindi sinasadyang mapatay ni Iris si Matthias gamit ang kanyang espada. Pagkatapos talunin ang mga halimaw sa 17th floor, bumaba pa sila ng mas malalim sa dungeon. Sa susunod na palapag, gusto ni Matthias na magpatawag ng halimaw gamit ang Magic Stone. Si Rory ang gagawa ng Magic Circle gamit ang kanyang Crest of Glory. Tinulungan siya ni Matthias mula sa likod at ibinigay niya ang kanyang lakas dito. Dahil dito, nakagawa si Rory ng isang napakalakas na Magic Circle. Pagkatapos, si Iris naman ang dapat maglagay ng kaunting magic sa Magic Stone. Ngunit sumobra si Iris at sinubukan siyang pigilan ni Matthias. Lalong naglagay ng mas maraming magic si Iris at biglang bumagsak ang sahig ng dungeon. Tinanong ni Matthias kung bakit hindi niya dahan-daang nilagay ang kanyang magic. Sinabi ni Iris na isang kilalang tao ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng dahan-dahan. Biglang naalala ni Matthias na siya pala ang nagtanim ng maling kahulugan noong nabubuhay pa siya bilang gaya. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang napakalaking dragon na gustong patayin ang grupo. Inutusan ni Matthias si Iris na umatake, ngunit na-block ang kanyang unang atake. Sinabihan ni Matthias si Iris na asarin ang dragon. Nagalit ang dragon at naging pain si Iris. Pagkatapos, nag-enchant si Rory ng isang arrow at pinaputok ito ni Alma sa dragon, ngunit hindi humina ang dragon. Kaya naghanda ng strategy si Matthias. Biglang nakita ng dragon ang 2 babae at napatigil sila sa takot. Sinabi ni Matthias kay Iris na protektahan ang 2. Agad na umatake si Iris at naitulak ang dragon paatras. Nakipaglaban siya rito ngunit na-distract siya saglit at naapakan ng dragon. Gumamit ang dragon ng fire breath pero napigilan ng grupo. Nagbigay sila ng sapat na oras kay Matthias upang maghanda ng final attack.
Inutusan niya si Iris na akitin ng dragon papunta sa kanyang trap. Ngunit biglang natapilok si Iris kaya mabilis siyang tinakbuhan ni Matthias para protektahan. Nilikha niya ang barrier sa oras at naging matagumpay ang kanyang huling atake. Pagkatapos ng laban, kinuha ni Iris ang Dragon's Magic Stone. Bumalik sila sa akademya at nasira nila ang buong area dahil sa training nila. Gumawa si Matthias ng training plan para sa mga babae. Kailangan ni Iris na matutong kontrolin ang kanyang dragon power bilang tao. Sinubukan niyang umiwas sa mga araw ni Alma habang may halimaw sa ulo. Napakahirap ng training, ngunit hindi siya sumuko. Samantala, tinuturuan naman ni Matthias si Rory ng mga bagong enchantment skills. Ipinakilala niya ang 8 bagong enchantment spells. Bagamat na-overwhelm si Rory, tinuruan siya ni Matthias at binigyan ng mga payo. Nagustuhan ni Rory ang ideya ng paggawa ng espada na may 8 enchantments. Natutunan niya ang 8-fold enchantment at agad na nakagawa ng espada na may malalakas na enchantments. Ipinagmamalaki siya ni Matthias. Samantala, patuloy na pinagbuti ni Iris ang kanyang powers. Sinabi ni Matthias na gumawa si Rory ng mga bagong armas para sa lahat. Sinubukan ng 3 babae ang kanilang bagong armas at napakalakas ng mga ito. Nakabasag sila ng higanting bato. Sinubukan ni Iris ang sarili niyang sandata at halos masira niya ulit ang buong paaralan. Nagulat ang mga babae sa lakas ni Iris bilang dragon. Gusto ring subukan ni Matthias ang kanyang bagong espada kaya nagsanay sila ng sama-sama. Makalipas ang ilang linggo, nais ng buuin ni Edward ang protective barrier ng kanilang bayan kasama ang mga estudyante. Habang abala, may nagulat kay Matthias na nakakita ang communications team ng kakaibang kilos ng mga demonyo. Kailangan pa ni Matthias gumawa ng paghahanda para sa barrier, kaya tinanong niya kung kaya ni Rory at Alma hawakan ang problema. Makikita natin si Rory at Alma na pumunta sa kagubatan. Bigla nilang napansin ang naglilipad na magical energy sa langit. Tiningnan ni Rory ang magic stone at naalala ang payo ni Matthias, na gumawa ng magic arrows mula sa magic stones. Sinabi rin ni Matthias na dapat si Rory ang pumili kung anong enchantment spells ang gagamitin niya. Buong tiwala si Matthias na alam ni Rory kung paano gumawa ng perpektong enchantment. Pagkatapos ay gumawa si Rory ng mga bagong palaso para kay Alma at nagpasalamat naman si Alma sa kanya. Biglang may lumabas na demonyo mula sa portal at agad siyang pinatay ni Alma. Kaya ang unang demonyo ay namatay at may isa pang sumunod na lumabas mula sa portal. Nakaligtas siya sa unang atake ni Alma kaya ipinakita ni Rory ang kanyang galing sa espada. Natalo ni Rory at Alma ang 2 demonyo at naglaho ang magic portal. Pagkatapos noon, pinuri ni Matthias ang 2 dalaga sa mahusay nilang trabaho. Ipinaliwanag niya rin na ang mga demonyo ay naghahanda rin ng pag-atake. Matapos ang usapan nila, dumating si Iris at may dala siyang malaking halaga ng mithril. Samantala, si Edward ay inaasahan na ang 2 dalaga bilang suporta sa labanan. Biglang nagbukas ang isang magic portal at lumabas ang isang demonyo. Minamaliit niya ang mga tao at agad silang inatake gamit ang isang makapangyarihang spell. Napa-deflect naman ng mga estudyante ang atake gamit ang barrier. Nagalit ang demonyo at hindi makapaniwala na hindi namatay ang mga estudyante. Inatake ng mga estudyante ang demonyo. Binaril siya ni Alma ng palaso pero napakadali niyang napigil ito. Samantala, pagod na si Rory sa pag-enchant ng mga palaso at kailangan niya pa ng oras. Gusto sanang bigyan ni Alma ng oras si Rory ngunit naghanda na ang demonyo ng malakas na spell. Bigla siyang umatake gamit ang apoy at ipinagtanggol naman ng mga estudyante ang kanilang sarili. Nang makita ni Rory na hindi siya makagawa ng malakas na palaso, sinabi niya na isang beses na lang siya may pagkakataon. Pinagkatiwalaan at hinikayat siya ng lahat hanggang sa matagumpay niyang nagawa ang isang napakalakas na palaso. Sinamantala ni Alma ang pagkakataon at inatake ang demonyo. Iniwasan ng arroganting demonyo ang atake kaya binago ni Alma ang direksyon ng lipad ng palaso. Matindi niyang nasugatan ang demonyo. Agad namang sumugod ang ibang estudyante. Magkakasama nilang natalo ni Edward at ng mga estudyante ang malakas na demonyo. Ngunit biglang may isa pang demonyo na lumitaw at inatake silang lahat. Pagkatapos ay napakaraming demonyo ang sabay-sabay na lumabas at pinalibutan ng mga estudyante. Natarante si Rory ngunit nagtitiwala si Alma na darating si Matthias sa oras. Minamaliit ng mga demonyo ang mga tao ngunit biglang lumitaw si Matthias. Natakot ang mga demonyo kay Matthias. Sinabi ni Matthias na tatalunan na niya silang lahat ngayon. Pagkatapos ay inumpisahan niya ang pag-atake at agad niyang pinatay ang isang malaking grupo ng mga demonyo. Nagalit ang pinuno ng mga demonyo at ginamit niya ang kanyang power-up. Nakipaglaban si Matthias sa lahat ng demonyo at madali niya silang nilipol.
Matagumpay niyang napatay ang lahat at natuwa ang kanyang mga kasama dahil nailigtas niya sila. Matapos ang laban, ipinaliwanag ni Matthias ang paghahanda para sa kanilang barrier. Pagkatapos ay nagpunta siya sa iba sa kuweba at naglagay ng magic stone sa isang napakalaking kristal. Lumiwanag ang kristal at nilikha ni Matthias ang isang napakalakas na protection na bomb alot sa buong bayan. Pagkalipas nito, sinabi ni Matthias na doon palang magsisimula ang totoong kasiyahan. Ipinaliwanag niyang malapit nang mag-activate ang Dragon Vein kaya libu-libong halimaw ang susugod sa kanilang bayan. Makikita si Edward at ang mga estudyante na naghahanda para sa Monster Hunt. Pagkatapos ay naglabasan ng malalakas na halimaw at inatake sila ng mga sorcerer gamit ang malalakas na spells. Naghanda si Matthias ng mga traps at mabilis na napatay ang maraming halimaw sa tulong ng mga estudyante. Biglang nagpakita ang pangalawang wave ng mga halimaw at sabi ni Matthias na sila naman ang haharap. Pagkatapos ay literal niyang inihagi si Iris sa isang napakalakas na golem at agad itong bumagsak. Tinalo rin ni Alma ang isa pang golem. Naramdaman ni Matthias ang isang napakalakas na halimaw. Isang halimaw ang sumisipsip ng iba pang mga halimaw, isang Void Eater. Nais ni Matthias na gumawa si Rory ng Magic Stone para sa kanila. Pagkatapos ay inihagis ni Rory at Matthias ang mga Magic Stone sa Void Eater. Lumaki ito at naging higanteng halimaw. Nagtago ang mga dalaga sa likod ni Matthias pero excited si Matthias sa kanilang laban. Ginamit ni Matthias ang Crest of Failure at inatake ang Void Eater. Nataman niya ito ngunit mabilis na nag-regenerate ang mga paa nito. Kaya tuloy-tuloy siyang umatake at gumamit ng maraming Magic Stone para magpalakas ng mga atake. Nagsummon siya ng mas malalakas na spells at pinagsama ang mga ito sa kanyang sword techniques. Napaluhod niya ang Void Eater at ginamit ang kanyang finisher move para hatiin ito sa maliliit na piraso. Matagumpay niyang napatay ang higanting halimaw at pinuri ang tatlong dalaga sa kanilang teamwork. Masaya ang buong kaharian at ang mga estudyante dahil nakaligtas sila. Bigla namang napaisip si Matthias at sinabi niyang gusto niyang mag-explore ng mas maraming dungeon. Kinabukasan, sinabi niya kay Edward na gusto niyang umalis sa paaralan upang pag-aralan ang Dragon Veins. Nag-alok si Edward ng espesyal na scholarship dahil gusto niyang suportahan si Matthias. Tinanggap ito ni Matthias at nalungkot si Rory dahil aalis na siya. Biglang inalok din ni Edward ng espesyal na scholarship ang tatlong dalaga. Agad silang pumayag dahil gusto nilang magpatuloy sa paglalakbay kasama si Matthias. Sa huli, matapos iyon, nagpasalamat si Matthias kay Edward sa malaking tulong niya sa lahat ng oras. Pagkatapos, nagpaalam si Matthias at ang kanyang mga babae at nagsimula sila sa kanilang bagong pakikipagsapalaran. Sa mga sumunod na araw, nakita natin ang grupo ni Matthias na patungo sa susunod na lungsod. Isang batang lalaki ang nagpaalam sa kanila at nagbati ng swerte bilang mga adventurer. Sinabi ni Matthias sa mga babae na gusto nilang tuklasin ang Dokyo Dungeon. Hindi kilala ni Iris ang lungsod, ngunit sinabi ni Rory na kilala ito bilang isang dungeon city. Nagulat si Matthias dahil sa kanyang nakaraang buhay, wala sanang taong magtatayo ng lungsod sa ibabaw ng isang mapanganib na dungeon. Biglang sinabi ni Matthias na tatawid sila sa pamamagitan ng gubat bilang shortcut. Hindi makapaniwala sina Rory at Alma na nagdesisyon si Matthias na pumasok sa mapanganib na gubat na puno ng masasamang halimaw, kaya't sobrang natakot ang dalawang babae. Ngunit sabik si Matthias na makipaglaban sa mga halimaw. Pumasok sila sa gubat at sinabi ni Iris na poprotektahan niya sila. Napansin ni Matthias na wala pa silang nakakasalubong na halimaw at nagutom si Iris, kaya nagpahinga sila sandali. Gusto ni Matthias manghuli ng pagkain. Agad siyang tumakbo at gustong tuklasin ang gubat. Sa gubat, naramdaman ni Matthias ang maraming halimaw at nag-concentrate upang mahanap ang leader ng grupo ng mga halimaw. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw si Matthias kasama ang isang higanting whist monkey na ikinagulat ng dalawang babae. Sinabi ni Alma at Rory na ang whist monkey ay matalino at mapanganib na halimaw. Pagkatapos, ipinakita ni Matthias ang kanyang nahuling ligaw na baboy na mukhang masarap. Ipinaliwanag niya sa mga babae na napakasarap ng baboy. Gumawa si Rory ng mga kaldero para magluto at gustong magputol ng kahoy si Iris para sa apoy. Nang makakuha ng sapat na kahoy si Iris, nagdulot ng pagsabog si Alma, gumamit siya ng normal na apoy na mahika ngunit sumabog ang kaldero. Natakot si Iris sa kakayahan ni Alma sa pagluluto kaya't pinrotektahan niya ang kanilang pagkain. Nagulat si Matthias na hindi marunong magluto si Alma. Pagkatapos, niluto ni Matthias ang masarap na karne ng baboy at nagustuhan ito ng mga babae. Gusto ni Alma maghain ng sopas, ngunit hindi nagtitiwala sina Matthias at Rory sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Ngunit gustong subukan ni Iris ang sopas.
Uminom siya ng sopas at nagsisi sa lasa nito. Pagkatapos ng tanghalian, gusto ni Matthias magpatuloy sa gubat at sinabi niya na walang halimaw ang aatakihin sila. Natutunan ng mga babae na natatakot ang mga halimaw sa Dragon Aura ni Iris. Sa gabi, nakarating sila sa lungsod dungeon na Melkia at nakita ang maraming nasugatang tao. Nararamdaman ni Matthias na ang parol ay konektado sa isang dragon vein. Biglang nagbabala ang isang tao na baka sumabog ang parol. Sumabog nga ang parol ngunit ligtas ang grupo ni Matthias. Natutunan nila na ang tunay na lord ng lungsod ang nagpilit na gamitin ang mapanganib na mga parol. Nagulat si Rory at nagtanong si Matthias tungkol sa kahirapan ng mga residente. Nalaman niya na pinilit ng lord ang karamihan na makipaglaban sa isang halimaw sa ikasampung palapag ng dungeon, kaya marami ang nasugatan o namatay. Hindi makapaniwala ang grupo ni Matthias sa pagtrato ng lord sa mga tao. Pumunta sila sa guild para humingi ng permiso na tuklasin ang dungeon. Pinayuhan sila ng empleyado ng guild na huwag humingi ng permiso dahil baka maging sunod sanyarin lang sila ng lord. Natutunan ni Matthias na kontrolado ng lord ang lahat at delikado o kakaiba ang kanyang mga utos, pero nagpasya si Matthias na mag-apply ng 4 na permiso. Biglang may dumating na adventurer na may kakayahang magpagaling ng sugatan. Sinabi ni Matthias na kaya niyang pagalingin ang mga sugatang tao. Nakita niya ang maraming sugatang adventurer sa simbahan, halos mamatay na ang ilan sa kanila. Nalaman ni Matthias na ang bagong lord ang sanhi ng problema, kaya nagpasya siyang iligtas lahat. Nagbigay siya ng numero upang iklasipika ang lahat base sa kanilang sugat. Nang gusto niyang gamutin ang mga pasyente, dumating ang isang pari na hindi naniwala na kayang magligtas ng isang bata. Sinabi niya na hindi ito laro at hinamak si Matthias dahil sa crest of failure niya. Pinatunayan ni Matthias na perpekto ang crest of failure para sa pagpapagaling at agad niyang ginamo ang pari. Nagpasalamat ang pari at nagulat sa kakayahan ni Matthias. Magkasama silang nagpagaling sa lahat ng adventurer. Pagkalipas ng ilang oras, ligtas na lahat at humingi ng tawad ang pari sa bastos niyang pagtrato. Namangha siya sa milagro ni Matthias. Biglang nagtanong si Matthias tungkol sa tunay na lord. Nalaman niya na namatay ang dating lord dahil sa hindi kilalang sakit at pumalit ang bagong lord na nagdala sa lungsod sa pagkasira. May kutob si Matthias na may kinalaman ang mga demonyo sa kalagayan ng lungsod. Pagkatapos, nanatili sila sa hostel at gusto ng grupo ni Matthias na tulungan ang lungsod. Sinabi ni Matthias kina Rory at Alma na magpapadala siya ng lihim na sulat kay Edward at magre-report sa hari. Gusto rin niyang tuklasin ang dungeon para malaman ang tungkol sa Dragon Vein. Matapos iyon, natulog silang lahat ng payapa, maliban kay Rory na kinakabahan sa pagtulog sa parehong kwarto kay Matthias. Samantala, kinakabahan din si Matthias na matulog katabi ang crush niya, si Rory. Biglang nagsimula si Iris at Alma na mag-usap sa kanilang panaginip, kaya mas kinakabahan sina Matthias at Rory at pilit na tulog. Kinabukasan, gusto nilang tuklasin ang dungeon pero hindi nakatulog sina Rory at Matthias dahil sa kaba. Tumayo si Matthias sa harap ng dungeon gate at napansin niyang namanipyala ang gate. Sa hapon, dinala ni Matthias ang ulo ng isang higanting dungeon monster sa guild. Nagulat ang receptionist at sinabi ni Matthias na ang halimaw ay tinalo ng mga kasama niyang babae. Sinabi naman ng babae na maaari nila itong tanggapin ngayon, ngunit kailangan niya itong iulat sa Lord tungkol sa halimaw na kanilang napatumba. Palihim na sinilip ni Matthias ang ulat para sa Lord at nakita niyang isinulat ng babae na si Matthias ay isang mahina at ordinaryong healer. Pagkatapos noon, ipinakita ang Lord na nagulat na may grupo ng adventurers na kayang tumalo ng malalakas na halimaw. Maya-maya, lumabas ang grupo ni Matthias para maghapunan at ipinagdiwang nila ang matagumpay na araw. Pagkatapos kumain, napansin ni Matthias na may grupo ng mga lalaking nagmamanman sa kanila. Inilayo ni Matthias ang mga lalaki sa isang eskinita at iniulat niya sa mga kasama gamit ang telepathy. Inakala ni Matthias na sila ay mga tauhan ng Lord, kaya nagcast siya ng invisible spell at naging invisible ang buong grupo. Nalito ang mga especially iya dahil hindi nila makita ang grupo. Nalaman din ni Matthias na matagal na silang tinitiktikan. Bigla namang gusto ng mga lalaki na gawing bihag si Matthias, ngunit napakasama ng pag-arte niya kaya halos matawa sina Rory at Alma. Sinabi ng mga kaaway na alam nila ang tungkol sa grupo at inisip nilang si Matthias ang pinakamahina at puro healing magic lang ang kaya. Nang tinakot nila ang mga babae, inutusan ni Matthias si Iris na huwag patayin ang mga kalaban. Lumapit si Iris at mabilis na pinabagsak ang mga bandido gamit ang kanyang kamaong hubad. Sa ilang sandali lamang, bagsak lahat ang mga kaaway. Pagkatapos ng laban, gumamit si Matthias ng spell at natuntun niya ang kinaroroonan ng isang demonyo.
Kinaumagahan, nagising ang lahat at nakatanggap si Matthias ng liham mula sa hari. Nakipagkita sina Matthias at ang kanyang mga kasama sa Royal Proxy na gustong personal na ihatid ang mensahe ng hari sa isang lihim na lugar. Inutusan ng hari si Matthias na arestuhin ang Lord at agad niyang gustong simulan ang misyon. Handa rin ang mga babae at iniulat ni Matthias na may nahuli na siyang ilang tauhan. Pagkatapos, nagtungo si Matthias sa pinagtatagwan ng Lord upang lusubin ito. Napansin nilang walang bantay sa labas, kaya gumamit muli ng spell si Matthias at nalaman niyang naghihintay na ang mga kaaway sa loob. Gusto sanang umatras ng Royal Proxy ngunit nagpasya si Matthias na salakayin sila kaagad. Pumasok si Matthias sa pintuan at sinalubong sila ng mayayabang na kalaban. Hinarang ni Rory ang mga atake gamit ang barrier, at gumanti si Matthias ng malakas na spell na nagpahimatay sa lahat ng kalaban sa isang iglap. Napahanga ang Royal Proxy sa kakayahan ni Matthias. Naramdaman ni Matthias na nagtatago ang Lord sa isang sikretong lugar. Natagpuan niya ang isang lihim na pinto sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda, inakala ng Lord na natalo na ang grupo ni Matthias. Bigla na lamang lumitaw si Matthias at lubos siyang minaliit ng Lord. Sinubukan pa nitong ilagay si Matthias sa bitag, ngunit inatake ni Matthias ang lahat ng kaaway at agad silang natalo. Nagulat ang mga babae na naniwala ang Lord sa kasinungalingan na mahina si Matthias. Inaresto ng Royal Proxy si Lord Dokyo, ngunit tumanggi ito at ayaw tanggapin ang pag-aresto. Kaya nagcast si Matthias ng spell para patulugin siya. Pinaghinalaan ni Matthias na mga demonyo ang sumusuporta kay Dokyo. Naramdaman niya ang presensya ng isang demonyo mula sa isang piraso ng papel. Nag-aalala si Rory at ipinaliwanag ni Matthias na gusto ng mga demonyo na i-activate ang Dragon Vein sa dungeon na maaaring sumabog at pumatay ng maraming tao. Biglang lumindol, ginambala ng mga demonyo ang Dragon Vein. Naramdaman ni Matthias na nagsisimulang lumabas ang mga halimaw. Sinabi niyang darating ang mga ito sa lungsod ng Melkia sa loob ng 2 oras. Nais ni Matthias na patigilan ang pag-activate ng Dragon Vein. Pumasok sila sa dungeon at natagpuan ang Dragon Vein. Hamukay si Iris ng butas sa pader at nakita ang napakalaking lakas ng mahika. Pagkatapos makita ang Dragon Vein, inutusan ni Matthias sina Rory at ang iba na pigilan ang pag-activate nito. Samantala, tutugisin daw niya ang mga demonyo. Sinimulan na nila ang misyon para iligtas ang Melkia at pigilan ang sakuna. Sinusuportahan ni Matthias si Rory gamit ang telepathy at sinisikap nitong gawin ang lahat. Nilipol naman ni Matthias ang lahat ng halimaw sa paligid bago niya natunton ang isang demonyo. Inaasahan na siya ng demonyo at nakikipag-usap ito sa isa pang demonyo. Nakinig si Matthias sa kanilang pag-uusap at nalaman niyang alam ng pinuno ng mga demonyo ang panganib ng Dragon Veins. Inatake niya ang demonyo ngunit nasalag ang kanyang atake. Minamaliit siya ng demonyo at napansin ni Matthias na pinahihina ng isang barrier ang kanyang mga atake. Napagtanto niyang ang mga barrier ay partikular na ginawa laban sa gumagamit ng Crest of Failure. Inatake siya ng demonyo at sinubukan siyang patayin gamit ang Magical Spirit Balls. Madali itong naiwasan ni Matthias. Alam ng pinuno ng mga demonyo na ang Crest of Failure ni Matthias ang pinakamapanganib, kaya inutusan ang tauhan na gumamit ng ranged attacks. Tinamaan si Matthias ngunit nakalikha siya ng protective barrier sa oras. Nag-alala si Rory ngunit ligtas si Matthias at sinubukan ng demonyo na ilagay si Matthias sa isang bitag, ngunit na-disable ni Rory ang lahat ng trap nito. Nagulat ang demonyo at pinutol ni Matthias ang komunikasyon nito sa kanyang boss. Sinimulan na siyang lamangan ni Matthias at nagpakawala ng maraming malalakas na atake gamit ang kanyang magic power. Marunong mandaya si Matthias at inatake niya ang demonyo gamit ang kanyang espada. Sinabi niyang nahulog ang demonyo sa sarili nitong bitag at hindi na ito makagawa ng protective barrier. Dahil dito, iniutos ng boss ng demonyo na mag-transform ito sa kanyang final form. Inatake niya si Matthias gamit ang buong lakas pero wala siyang laban. Ipinaliwanag ni Matthias na naglalaro lang siya kanina at ipinakita ang tunay na kapangyarihan ng alamat na bayani na si Gaia. Pagkatapos, inatake niya gamit ang espada at pinutol ang braso ng demonyo. Nagalit ito at tuluyang pinaslang ni Matthias gamit ang isang madiing atake. Masaya ang mga babae dahil nagwagi si Matthias. Pagkatapos noon, nawala rin ang mga halimaw sa lungsod at pinuri ni Matthias ang mga kasama niyang babae dahil napigilan nila ang pag-activate ng Dragon Veins. Tinalo ni Alma at Iris ang lahat ng natitirang halimaw. Nais naman ni Matthias na hanapin ang pinuno ng mga demonyo. Biglang nakapasok ang demon boss sa communication spell ni Matthias. Sinabi nitong hindi siya kayang sundan ni Matthias at napansin niyang sinusubukan siyang linlangan.
Nabigo si Matthias na tukuyin ang lokasyon nito ngunit tinakat niya ang demonyo na matatagpuan niya ito at tatalunan balang araw. Kinagabihan, nasa dungeon si Matthias at iniulat sa kanyang grupo ang kasalukuyang sitwasyon tungkol sa Demon Boss. Sinabi niyang nagtatago ito at kailangan nilang gumamit ng espesyal na aparato upang matunten ang pinuno ng mga demonyo. Nagtanong ang mga babae kung saan nakuha ni Matthias ang impormasyon tungkol sa device. Muntik na niyang masabi na siya mismo ang gumawa noon pang matagal, ngunit pinigilan siya ni Iris upang hindi mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Gaia. Nais nilang bumalik sa kabisera para humingi ng pahintulot. Bumalik sila sa kapital at patuloy pa rin kumakain si Iris. Makalipas ang ilang araw, nakabalik sila sa paaralan at nagulat silang muling itinatayo ang mga gusali. Lumabas si Headmaster Edward at binati sila. Sinabi niyang pinapalakas nila ang depensa ng eskwelahan laban sa mga demon attacks. Pagkatapos ay inulat ni Matthias na kailangan nilang tumawid sa hangganan ng bansa ng Rodinia upang maghanap ng magic item. Sinabi ni Edward na magiging komplikado iyon pero aayusin niya. Nag-alok naman si Matthias na tutulungan niya sa konstruksyon ng paaralan habang hinihintay ang pahintulot. Masaya si Iris pero nag-aalala ang iba dahil medyo clumsy siya. Lumabas sila at pinag-aralan ni Matthias ang construction plan. Sinabi ni Iris na siya ay Albanian, ngunit bigla siyang nadapa at nagdulot pa ng dagdag na problema. Makalipas ang ilang araw, natanggap na ni Matthias ang pahintulot ng hari upang tumawid ng hangganan. Naglakbay sila papunta sa bagong bayan upang hanapin ang magic device ni Matthias. Ang device ay nasa restricted na lugar na para lamang sa mga high-ranked adventurers. Kaya kailangan nilang pataasin agad ang rank nila. Kung mabaygo sila, gagamitin daw ni Matthias ang Dragon Transformation ni Iris. Ngunit sinalubong si Matthias ng Guildmaster at ipinaalam nitong tinuruan siya ng hari ng Ace Kingdom tungkol kay Matthias. Kaya nais siyang tulungan na mapabilis ang pag-angat ng kanilang rank. Agad na pinayagan ng Guildmaster na sumabak sila sa A-rank exam. Nalaman ng grupo na kailangan nilang ipasa ang isang practice fight laban sa napiling examiner. Biglang lumitaw ang adventurer na si Hiliwas at sinabing siya ang examiner. Nagulat ang Guildmaster. Naramdaman ni Matthias ang malakas na aura mula kay Hiliwas. Ipinaliwanag ng Guildmaster na isa siyang S-rank adventurer at isa ring battle junkie. Hindi siya bagay na examiner, ngunit gusto pa rin ni Hiliwas na siya ang mag-exam. Guluman ito, pumayag si Matthias dahil nais niya ring labanan si Hiliwas. Ngunit inihayag ng guild na pasado na kaagad ang tatlong babae sa grupo ni Matthias. Bigla namang sinabi ni Hiliwas na nais niyang hamanin ang sikat na bayani na si Matthias. Tinanggap ni Matthias at pumunta sila sa fighting area. Excited si Hiliwas na talunin siya. Ipinaliwanag ng guildmaster sa mga babae na eksperto sa laban si Hiliwas. Sinabi naman ni Hiliwas kay Matthias na iiwasan niyang gumamit ng magic. Ngunit naramdaman ni Matthias na gumagamit pa rin siya ng magic nang hindi niya namamalayan. Naunawaan ni Matthias na unconsciously nagpa-activate ng spell si Hiliwas nang hindi niya alam. Nagumpisa ang laban at inatake si Matthias. Mabilis niyang naanalisa ang mga galaw at techniques ni Hiliwas. Naramdaman niyang maraming iba't ibang spells ang ina-activate nito. Pinaghinalaan niyang ang kakayahan ni Hiliwas ay makagamit ng lahat ng spell sa pamamagitan ng instinct. Hinamon siya ni Hiliwas na ipakita ang buong lakas niya. Kinopya pa nito ang teknik ni Matthias at tumalon sa ere para dagdagan ang bilis. Biglang umatake si Hiliwas ngunit na-block ito ni Matthias ng madali. Pagkatapos ay ipinakita ni Matthias ang kanyang tunay na lakas at tinalo si Hiliwas gamit lang ang isang atake. Natalo si Hiliwas at tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Nanalo si Matthias sa laban at sinabi ni Hiliwas na ito ang kauna-unahang beses na natalo siya sa isang laban. Pagkatapos ay kumuha si Matthias ng isang textbook mula sa kanyang item box, nais niyang tulungan si Hiliwas na mas lumakas kaya binigyan niya ito ng librong tungkol sa mahika bilang regalo. Akala ni Hiliwas na walang silbi ang mga spell sa laban, kaya ipinaliwanag ni Matthias na gumagamit din siya ng wordless magic sa pakikipaglaban. Nagpasalamat si Hiliwas, ngunit masyadong nakakapagod para sa kanya ang pagbabasa ng libro. Pagkatapos ng laban, naging magkaibigan sila at tinanong ni Hiliwas kung gusto ni Matthias maging S-rank adventurer. Tumugon si Matthias na sapat na sa kanya ang A-rank dahil gusto lamang niyang makapasok sa restricted na lugar. Biglang sinabi ni Hiliwas na kainahinala ang kilos ng City of Phokea nitong mga nakaraang araw. Inalok niya ang bagong kaibigan na tawagin siya kung mangangailangan sila ng tulong doon. Pagdating ng grupo ni Matthias sa susunod na bayan, sinuri sila at binigyan ng mga pass na kailangan nilang dalhin palagi. Napansin agad ni Matthias na may nakasulat na magic code sa mga pass.
Nalaman ng mga babae na ang mga tao sa bayan ng Fokia ay gumagamit ng magic spells mula sa mga demonyo. Pinaghinalaan ni Matthias na baka may demonyong kumokontrol sa lungsod. Maya-maya, nakita ni Matthias ang mga mercenary. Nais niyang i-disable ang masasamang mercenaryong iyon, kaya binigyan niya sina Rory at Alma ng magic item na nakakapagpatulog ng mga kaaway. Gumawa rin siya ng ilusyon ng dalawang kaibigan niya. Sinimulan niyang akitin ang mga kalaban papunta sa bitag. Inatake sina Matthias at Iris ng mga pana, at nagalit si Iris dahil gusto na niyang bugbugin ang mga kalaban. Pinigilan siya ni Matthias dahil muntik na nitong masira ang plano. Pinaganya ni Rory ang magic item ni Matthias at lahat ng kalaban ay nakatulog. Hindi makita ni Matthias sina Alma at Rory, bigla niyang nakita na pati sila ay natulog din. Gusto sanang samantalahin ni Iris ang pagkakataon at kumuha siya ng brush para pintahan ang mukha ni Alma. Gin-icing ni Matthias si Rory na nahiya dahil nakatulog din siya. Nagising si Alma at natawa si Rory sa naipintang mukha nito. Nagulat si Alma habang si Iris naman ay nagkunwaring inosente. Maya-maya, nakita natin ang grupo ni Matthias sa harap ng City of Fokia. Nararamdaman ni Rory ang presensya ng mga demonyo at sinabi niyang may 30th demonyo sa lungsod. Sinabi ni Matthias na malamang nagkukubli silang mga demonyo bilang tao. Natakot sina Rory at Alma, ngunit sinabi ni Matthias na mahihina lamang ang mga demi-demons kaya lalaban sila bilang isang team. May plano na si Matthias kaya ipinakita niya sa mga babae ang isang sikretong pasukan. Pumasok sila sa ilalim ng lungsod. Biglang natakot si Rory sa isang maliit na daga. Nagsorry siya ngunit sinabi ni Matthias na ayos lang iyon. Nagpatuloy sila at natunton ni Matthias ang isang demonyo malapit sa kanila. Hindi na sila makaraan, kaya gumamit si Matthias ng spell para makalakad sa pader na parang multo. Hinipnotize niya ang demonyo. Gusto sanang pintahan ni Iris ang mukha ng demonyo pero pinigilan siya ni Matthias sa pagiging makulit. Pagkatapos noon, nasa town center na sila ng Fokia. Ang mga tao ay naglalakad na parang mga zombie. Inakala ni Matthias na parang nasa The Walking Dead sila. Gumamit siya ng spell at nalaman niyang kontrolado ng mga demonyo ang mga tao. Nadiskubre ng grupo na ginawang parang adik ang mga tao gamit ang isang magic symbol. Gumawa si Matthias ng peking symbol para lokohin ang mga demonyo. Sinabi niyang si Iris ay dapat umakting na parang adik. Ngunit nadapa ang clumsy na si Iris at biglang lumitaw ang isang demonyo. Akala nitong masyadong malakas ang spell kay Iris kaya matagumpay silang nakalusot papasok sa factory. Natuklasan nilang nagpapaminar ang mga mamamayan ng maraming magic stones. Ipinaliwanag ni Matthias na delikado ang mga magic stone dahil maaaring lumikha ng malakas na pagsabog. Alam niyang hindi pa sapat ang mga ito para sirain ang isang kaharian, ngunit kailangan na nilang tumilos. Bumuo si Matthias ng plano para iligtas ang mga tao at talunin ang mga demonyo. Tiningnan niya ang city map upang maghanda. Ipinaliwanag niyang magkakaugnay ang pandaman ng lahat ng demonyo. Nashock si Rory at Alma, ngunit sinabi ni Matthias na may paraan siyang pabagsakin silang lahat ng madali. Nagsimula ang operasyon. Nagsummon si Matthias ng napakalaking beam ng enerhiya na nakaalerto sa mga demonyo. Inutusan ng pinuno ng demi-demons ang iba na hanapin ang pinanggalingan ng magic energy. Lahat sila ay tumutok sa sensing at pumwesto. Ngunit nabait sila ni Iris at inatake ni Matthias ang demi-demons mula sa likod. Sunod-sunod na natalo ang mga demonyo at mabilis silang winasak ni Matthias. Hindi sila makakontra. Ipinakita rin na bago ito, ipinaliwanag ni Matthias kay Rory at Alma ang plano, gagamitin si Iris bilang pain upang ilayo ang mga demonyo mula sa sentro. Naina si Iris dahil siya na naman ang gagawing pain. Nagpatuloy si Matthias sa pagwasak ng mga demonyo at si Iris naman ay inakay ang mga ito palayo. Maganda ang teamwork nila at nakatalo sila ng napakaraming demonyo. Itinuloy ni Iris ang pag-akit sa mga kaaway habang patago namang umaatake sina Rory at Alma. Inakala ng mga demonyo na nag-iisa lang si Iris at walang nakakaalam na may mga kaibigan siyang tahimik na sumusuporta sa kanya mula sa dilim. Nag-isip ang pinuno ng demi-demons kung paano sila natalo ng ganoon kabilis. Pinaghinalaan niyang gumagamit ng mga bitag ang grupo ni Matthias, kaya sinubukan ng mga demonyo na tukuyin pa ang ibang kaaway, ngunit pinatigil ni Alma at Rory ang kanilang presensya. Nabigo ang mga demonyo na matuntin ang mga kalaban at unti-unti silang lahat ay namatay. Biglang na-realize ng pinuno kung paano sila natalo. Samantala, natalo na ng grupo ni Matthias ang 22 demonyo. Tumingin ang pinuno sa isang bangkay at napansin niyang may dalawang magkaibang bakas ng atake. Iniulat ng pinuno ng demi-demon sa kanyang mga kasamahan ang sitwasyon. Plano niyang gamitin ang magic crystals upang sirain ang buong lungsod.
Biglang napatay ang isang demonyo at lumitaw ang S-rank adventurer na si Hiliwas. Inakala ng mga demonyo na si Adventurer Hiliwas ang nakatagong assassin. Naramdaman ni Matthias ang aura ng kanyang kaibigan at natuwa siya dahil dumating ang reinforcement sa lungsod. Dahil dito, nakapag-atake siya sa mga demonyo mula sa likod ng hindi napapansin. Gusto sanang umatake ang mga demonyo kay Matthias, ngunit itinapon ni Iris ang kanyang sibat sa kanila. Natalo ni Matthias ang mas maraming demonyo at pinasalamatan si Iris sa mahusay na destruction. Samantala, nakipaglaban si Hiliwas sa pinuno ng Demi-Demons na napakalakas. Nasugatan si Hiliwas, at tinanong siya ni Matthias kung kailangan niya ng tulong. Gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang laban. Minaliit ng pinuno ng Demi-Demons ang mga tao. Pagkatapos, pareho nilang pinataas ang kanilang lakas at nagpalitan ng suntok. Walang sino man ang nakalamang, ngunit naniniwala si Matthias na kayang manalo ng kanyang kaibigan na si Hiliwas. Naitulak si Hiliwas pabalik at ininsulto siya ng demonyo. Nagalit si Hiliwas at ipinakita ang bagong teknik na kaya niyang seryosong sugatan ang pinuno ng Demi-Demon. Nauubos ang lakas ni Hiliwas at nasugatan siya ng demonyo gamit ang isang hiwa ng espada. Ngunit nanatiling matatag si Hiliwas at ginamit ang huling lakas niya upang atakihin ang demonyo. Malubha silang nasugatan ngunit parehong gustong manalo. Pareho nilang inilabas ang kanilang kapangyarihan at nagpalitan ng atake gamit ang kanilang mga espada. Biglang sumikat ang araw at nagtagumpay si Hiliwas sa laban. Binati siya ni Matthias at inakala niyang tapos na ang laban. Ngunit biglang bumukas ang mga mata ng demonyo bago ito namatay. Nagising muli ang demonyo at sinubukan atakihin sina Rory at Alma, ngunit naprotektahan sila ni Matthias sa oras. Naramdaman niya ang mas malakas na aura kaysa dati at nagsalita ang demonyo. Kontrolado ang demonyo ng mas makapangyarihang demonyo at ginamit ang bangkay upang magpadala ng mensahe kay Matthias. Alam ni Matthias na tanging espesyal na demonyo lamang ang may kakayahang mag-cast ng ganoong malakas na magic. Biglang humingi ng tulong si Hiliwas kay Matthias, kaya nagpunta siya upang pagalingin ito. Gumaling si Hiliwas at nagpasalamat. Samantala, nakalaya ang mga mamamayan mula sa hypnosis spell at naguluhan sila. Sinabi ni Hiliwas na siya ang humawak ng sitwasyon at ipinaliwanag ang Emergency Authorization Law. Nalaman ng grupo ni Matthias na pansamantalang siya na ang namumuno sa estado. Humiling si Hiliwas ng posisyon ng pamumuno at pinili niya ang isang bagong tao bilang bagong lord ng bayan. Nagulat ang grupo ni Matthias sa desisyon ni Hiliwas. Natanggap ni Matthias ang guild-issued permit para makapasok sa Fokia District. Nagpasalamat siya kay Hiliwas at nagpaalam. Nagsimula si Matthias sa bagong paglalakbay upang hanapin ang kanyang magic device. Pagdating sa Old Ruin, nagulat siya sa napakalaking abandonadong estate. Hindi niya sinabi na siya mismo ang nagpatayo nito. Nakatayo sila sa harap ng isang pyramid at walang daan papasok. Sinabi ni Matthias na ang pagtapon ng magic sa pyramid ay magpapakita ng daan. Nagsimulang lumutang ang pyramid at lumikha si Matthias ng landas papasok sa ruins. Humanga si Rory at tinawag si Matthias na henyo. Pagkatapos, nagpasya si Matthias na tumalon sa madilim na butas. Sumunod ang mga babae gamit ang body amplification spells. Tumalon rin si Iris at sinira ang lupa. Natuklasan nila ang magic device ni Matthias. Nais niyang i-activate ito at sinabi sa mga babae na maaari silang maghanap ng magic items. Nais ni na Alma at Rory na makahanap ng kayamanan. Biglang nagsimulang maghanap din si Iris, naghahanap ng pagkain. Inactivate ni Matthias ang device at natagpuan ni Rory ang isang lumang espada mula sa nakaraang buhay ni Matthias. Nag-alala si Matthias dahil alam niyang walang silbi ang espada. Naalala niya na noong nakaraan, gumawa siya ng mga armas na maganda ang hitsura pero napakahina. Pagkatapos, natagpuan ni Alma ang isang napakalaking sibat. Ipinaliwanag ni Matthias na maraming depekto ito na maaaring makapatay sa lahat kung gagamitin. Nagulat si Alma. Dumating si Iris na may dala pang preserved foods na 1,000 taon na ang edad. Nawala ng malay si Iris matapos buksan ang mga lata. Inactivate ni Matthias ang magic device kaya nagsimulang umuga ang lupa. Sinabi niya na nais niyang matunten ang magic power ng demon leader mula sa Melkia. Nagpakita ang device ng maraming data. Nalaman ni Rory na ang demonyong hinahanap nila ay ang pinakamapanganib at pinakamalakas. Sinabi ni Matthias na malamang ay nagpaplano na itong lipulin ang sangkatauhan at maaaring gamitin ang magic crystal upang hanapin siya. Naalala ni Alma ang magic crystal na nakuha nila sa dungeon kaya inilagay iyon ni Matthias sa magic device. Biglang lumabas ang mga kidlat at na-overload ang sistema. Nagpatunog ng alarma ang aparato at nagkulay pula ang lahat. Nalaman ni Matthias na malapit nang mabasag ang seal ng demon na si Zardies.
Sinabi ni Matthias na mas malakas si Zardias kaysa sa kanya ngayon. Nag-alala ang mga babae at hindi makapaniwalang may demonyong mas malakas pa kay Matthias. Ipinaliwanag niya na kung gagamit sila ng isang immortal spell, maaari siyang magsanay ng daan-daang taon para talunin ito, ngunit halos lahat ng tao ay malilipol bago pa iyon matapos, at kailangan pang mulang buuin ang sangkatauhan. Natatakot ang mga babae, ngunit wala ng ibang plano si Matthias kundi magsanay ng mahaba-habang panahon. Bigla namang nagbigay ng ideya si Iris, humanap daw sila ng isang napakalakas na sandata. Kaya nagplano si Matthias na hanapin ang legendary sword na ginawa niya noong nakaraang buhay. Nahanap niya ito sa Royal Chamber. Samantala, nakalaya na si Zardias. Ibinigay ni Matthias kina Alma at Rory ang mga kristal na may kakayahang tuklasin ang espada. Bigla nilang naramdaman ang napakalakas na aura ni Zardias. Sinabi ni Matthias na kailangan nilang makita ang espada ng mabilis. Gusto niyang pigilan si Zardias at subukang huwag mamatay habang nakikipaglaban. Bago makarating sa kabisera, sinabi ni Rory na sila ang magdadala ng espada kay Matthias. Nagtiwala si Matthias at nagsimula ang kanilang plano. Silang dalawa ay nagtangkang pumasok sa Royal Chamber at natarante nang makita ang barrier. Sa huli, nakatago sila. Habang iyon ay nagaganap, naghahanda si Matthias para sa pag-atake. Pinalakas niya ang kanyang espada at sinabi kay Iris na gagamit siya ng atake para pigilan ang space spells ng demonyo. Hindi siya sigurado kung uobra ang plano, ngunit kailangan niyang bumili ng oras. Kitang-kita sina Alma at Rory na tumatakbo patungo sa palasyo. Nag-aalangan si Alma kung kaya ba nilang pasukin ang Royal Chamber ngunit pinalakas ni Rory ang loob niya. Tumalon sila sa bubong at biglang naramdaman ni Rory ang aura ng demonyo. Agad inatake ni Matthias ang spell ni Zardias ngunit masyadong malakas ito. Hindi niya napigilan ang teleportation at lumitaw si Zardias. Tumangala ang lahat at inutusan ni Matthias si Iris na lusubin si Zardias gamit ang Breath of Fire. Inihanda ni Iris ang isang makapangyarihang apoy at sinabi ni Matthias na tumakas siya agad pagkatapos. Inatake ni Iris si Zardias ng buong lakas at nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Nagpanik ang mga residente at lalo pang kumari pa sina Alma at Rory papunta sa Royal Palace. Ngunit hindi pa rin talo si Zardias, tiningnan niya ng mababa si Matthias at pinagbantaan siyang papatayin ng madali. Kinuha ni Zardias ang kanyang espada mula sa item box. Sinubukan ni Matthias mauna ngunit kino-counter siya ng demon at tinamaan siya ng sword slash. Tumilapon ang espada ni Zardias patungo kay Iris ngunit naisalba ito ni Matthias gamit ang maraming barrier. Sunod-sunod ang atake ni Zardias at napansin niyang mas mahina ngayon si Matthias kumpara noong siya pa si Gaia. Sa Royal Palace, humiling sina Rory at Alma na makapasok sa Royal Chamber pero tumanggi ang mga bantay. Tumawag pa sila ng backup. Biglang dumating ang hari, at sinabi sa kanya ni Rory ang tungkol kay Zardias. Kaagad silang pinapasok ng hari at nagpasalamat sila. Samantala, pinipigilan ni Matthias ang malalakas na atake ni Zardias. Hindi siya makabawi at grabe ang mga sugat niya. Nadismaya si Zardias dahil mahina si Matthias, isang mahina at batang lalaki. Nasalo siya ni Iris nang bumagsak siya. Patuloy pa ring bumibili ng oras si Matthias kahit alam niyang napakalaki ng agwat ng lakas nila. Nagpasya siyang ayelay ang buhay para matalo si Zardias at mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Naghahanap naman sina Rory at Alma ng sandata. Nagniningning ang magic stone ni Rory at natuklasan nila ang legendary sword of Gaia. Dali-dali nilang dinala ito para kay Matthias. Nararamdaman ng demon leader na bumibili lang ng oras si Matthias, kaya inatake niya ang barrier. Na-distract si Matthias at sinamantala ito ni Zardias upang maneg. Balak pa nitong wasakin ang barrier ng kaharian. Biglang napagtanto ni Matthias na kaya ni Zardias buhayin muli ang mga patay na demonyo. Lumitaw ang isang tinalong demonyo at tinangkang patayin si Rory. Planyanan ni Alma ang demonyo at nahulog ito sa patibong niya. Tinapos ni Rory gamit ang isang slash. Ngunit isa pang demonyo ang lumitaw at tinakot sila, isauli daw ang weapon o papatayin niya ang mga estudyanteng hawak niyang hostage. Nasukol sina Rory at Alma. Nagulat si Matthias na nabuhay ang mga demonyo dahil kay Zardias. Sinubukan ulit ni Zardias na wasakin ang barrier, ngunit kunwari lang pala, ang tunay niyang target ay si Iris. Agad pinrotektahan ni Matthias ang sarili ngunit na-corner siya. Tinuwanan siya ng demonyo dahil pilit niyang pinoprotektahan ang mahihinang nilalang. Samantala, sinabi ng mga hostage na handa silang mamatay, ngunit napilitan sina Rory at Alma na isauli ang kanilang sandata. Nanalangin si Matthias na makarating ang espada sa tamang oras. Nang mawala na siya ng lakas, nakapag-isip siyang sumuko. Naisip pa niyang gumamit muli ng reincarnation spell.
Ngunit naalala niya ang lahat ng kaibigang nagtitiwala sa kanya, ang kanilang mga buhay. Dahil dito, ipinasya ni Matthias na ahilay ang buhay niya at inatake ulit si Zardias. Dumating naman sina Edward at iba pang estudyante para tumulong. Sa kanilang tulong, nanghina ang demonyo, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Alma para tamaan ito ng kanyang mga pana. Pagkatapos, tinaliay ng ibang estudyante ang demonyo. Makikita natin si Matthias na ginagawa niyang mahika ang bahagi ng kanyang life energy upang magpatuloy ang pakikipaglaban. Nagtiwala siya kina Alma at Rory na magdadala ng espada kaya sabay silang umatake ni Iris, ngunit nasalo ang atake ni Iris at bumagsak siya sa lupa. Sinabi ni Iris na ihagis kaagad ni Alma at Rory ang espada kay Matthias. Pagkakuha niya ng espada, tinamaan si Matthias ng slash ni Zardias at napatay. Nanlumo ang kanyang mga kaibigan, hindi sila makapaniwala. Si Matthias, ang huling pag-asa nila, ay patay. Naluha si Rory at sumisigaw ng pangalan niya. Biglang nagliwanag ang legendary sword at biglang gumaling si Matthias. Ipinaliwanag niya na naa-activate ang espada kapag siya ay namamatay. Masayang-masaya siyang nakuha ang kanyang obra maestra dahil ang espada ay nagbibigay ng napakalaking magic power, parang epekto ng steroids. Lalong bumilis at lumakas si Matthias, kaya nagulat ang demonyo. Ayaw tanggapin ni Zardias na kaya siyang lampasan ng isang tao. Kaya sinabi ni Matthias na siya ang pinakamalakas na bayani na may crest of failure, at inatake niya ang demonyo. Natalo niya si Zardias gamit ang isang napakalakas na sword blow. Bago tuluyang mamatay, sinabi ni Zardias na mayroon pang ibang Chaos Demons na kasing lakas niya. Pero nagwagi si Matthias, at tuwang-tuwa si Rory na buhay siya. Namula si Matthias ngunit muling damyugo ang kanyang mga sugat. Dumating si Headmaster Edward at binati si Matthias sa tagumpay. Sinabi rin niyang wala namang nasaktan, at mga gusali lang ang kailangang ayusin. Pagkatapos, sinabi ni Matthias na mayroon pang natitirang magic ang legendary sword kaya kailangan niya itong maubos. Iwinasiwas niya ang espada at nagdulot ito ng matinding pinsala. Nagulat ang lahat. Nang tuluyang maubos ang natitirang magic, naging inutil na ang espada. Kinabukasan, naghanda si Matthias para sa araw. Gusto siyang puntahan ng mga babae, pero pagbukas niya ng pinto, sabay-sabay nilang binati siya ng good morning. Sama-sama silang nagtungo sa hari para kunin ang kanilang gantimpala. Pinili ni Matthias na ipagpatuloy ang buhay bilang adventurer, at natuwa siyang hindi na ibinalik ng hari ang espada dahil wala na rin itong silbi. Hiningi ni Alma ang maraming kayamanan, habang nahiya si Rory sa kahilingan niya. Si Iris naman, simpleng masarap na pagkain lang ang gusto. Pagkatapos, naglibot sila sa Royal Chamber. Wala namang nakitang mahalagang bagay si Matthias at hindi rin interesado si Iris. Bigla niyang napansin na may palaso sa ulo ni Iris, kaya naalala niya ang lumang pana na ginawa niya noong nakaraang buhay. Plano niyang ibigay iyon kay Alma. Nalaman nilang dinala ang kalawangin nilang pana sa isang trading house. Akala nila natunaw na ito, ngunit naalala ito ng tindero at ipinakita ang isang block ng metal. Agad itong binili ni Matthias, balak niyang gumawa ng pana para kay Alma. Bigla namang nakakita si Iris ng napakalaking kristal at humiling siyang bilhin iyon. Binili ito ni Matthias bilang regalo. Pagkatapos, sabi ni Alma na may tinitingnan si Rory na maganda. Nagbigay siya ng payo kay Matthias na gawing alahas gamit ang kristal. Sa kanilang pagbabalik, iniulat ni Principal Edward na may problema. Ipinakita ng Leader of the Knights ang isang wooden puppet at sinabing 300 wooden puppets ang paparating upang umatake sa kaharian. Sinuri ito ni Matthias at nadiskubre niyang mayroon itong human life energy. Naghinala sila na kontrolado ng mga demonyo ang Kingdom of Seal, kaya binigyan si Matthias ng bagong misyon. Kinagabihan, gusto ni Matthias bigyan ng regalo ang kanyang crush, kaya pinapikit niya si Rory at ibinigay ang magic necklace na siya mismo ang gumawa. Gustong-gusto ni Rory ang regalo at nagpasalamat siya ng taos-puso.